isang linggo na lamang Semana Santa na. Kaya alamin natin ang mga paghahanda ng pambansang pulisya sa panahong ito. Nasa linya po ng telepono si PNP NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Magandang gabi po, Major Asilo. Si Clazel Pardilla po ito, kasama si Bernard Ferrer ng PTV. Good evening po, ma'am. Good evening po, Ma'am Clazel and Sir Bernard. Ma'am, kamusta po ang paghahanda na ginagawa ng PNP para sa nalalapit na Holy Week? Go ahead po. Sa ngayon po, maituturing po nating fully operational na ang NCRPO para sa Holy Week 2026. Hindi na lamang po ito paghahanda, ang ating po mga kapulisan ay nakadeploy na sa ating mga pangunahing lugar dito sa Metro Manila. Nakapreposition na po ang ating puwersa para sa mga simbahan, transport hubs, mga pangunahing kalsada at iba pang lugar na inaasahang dadagsa ang ating mga kababayan. Ang direksyong pong ito ay malinaw, maagang presensya para maiwasan po ang mga insidente at hindi lamang para tugunan ito. Kasabay po nito, tuloy-tuloy yung ating koordinasyon sa ating local government units, transport sector, maging sa private securities upang matiyak po natin na maayos ang galaw ng tao at ligtas ang bawat isa sa kabuuan po ng Semana Santa. Major Asilo, gaano po ba karami ng puwersa ng PNP yung ating pong ide-deploy para sa seguridad ngayong Semana Santa? Para po dito sa atin sa NCRPO, meron po tayong kabuang 12,370 personnel na i-deploy para sa Holy Week. Kinabibilangan po ito ng nasa 9,433 na PNP personnel. Kasama po ang suporta ng 591 na auxiliary units at 2,346 personnel mula sa iba't ibang government partners. Ang deployment po na ito ay hindi pantay-pantay or fluid para nakabatay po sa pangangailangan ng bawat lugar. Mas marami po tayong ilalagay sa matataong lugar gaya ng simbahan, terminals at pangunahing kalsada. Dagdag pa po dito, malaki din po ang inilaan natin na mobile at foot patrols, ganun din po ang checkpoint at border control points para masiguro pong hindi lamang nakikita ang pulis kundi nararamdaman ang presensya at handa pong agaarang rumisponde. Major Asilo, ano pong mga banta yung binabantayan natin sa tuwing ginagawa itong banal na okasyon? Sa ngayon naman po, wala naman po tayong namomonitor na banta, maliban na lamang po dun sa usual na mga petty crimes na pinag-iingat natin ng ating publiko. Siyempre, yung po mga opportunistic crimes, lalo pa po at may mga areas na magiging matatao, dadagsain ng mga turista, local man or mga foreign. At siyempre, yung siksikan po na posibleng maging reason para magkaroon po ng salisi or ng mga pickpocket. So yan po yung mga binabantayan lamang naman po mga threats natin ngayong nalalapit na Holy Week. Asek Major Asilo, sa mga magbabakasyon naman po, ano-ano yung mga paghahanda ang inyong isinasagawa, partikular po yung mga babiyahe at magtutungo sa mga tourist spot? Sa ating pong mga kababayang maglalakbay, nakafocus po ang NCRPO sa seguridad ng biyahe mula umpisa hanggang sa kanilang destinasyon. Pinalalakas po natin ang presensya sa mga bus terminals, airport, seaports, ganun din po sa mga pangunahing kalsadang palabas at papasok po dito sa Metro Manila. Kasabay po nito yung ating tuloy-tuloy na checkpoint at para matiyak po ang kaligtasan ng ating mga biyahero. Kapag humupa na po ang ilang church activities, ang ating pong deployment po natin ay i-adjust at i-realign naman po natin kung saan ang ating mga personnel mula sa places of worship ay ililipat po natin sa mga transport hubs at high traffic areas para mas mapalakas ang coverage kung saan po ito higit na kinakailangan. Naka-standby rin po ang ating mobile patrol units upang agad po tayo makatugon sa anumang aberya o emergency po sa mga biyahe. Major Asilo, may mga ide-deploy po ba tayong mga kapulisan sa nakatakdang strike naman ng mga kababayan natin na jeepney driver? Nitong nakaraan po, nung nagkaroon po ng tigil pasada, meron po tayong mga dineploy na mga personnel. Nung nakaraang Thursday at Friday po ay nag-deploy tayo ng nasa 9,000 na personnel. Kasama na po dito yung ating mga police personnel na nagbigay po ng libreng sakay dun sa ating mga kababayan na stranded at yung pong nangangailangan na agad po silang makarating sa kanilang mga paroroonan. Mayor Asilo, siguro po yung mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po ilang araw na lang Semana Santa na, yung mga pag-iingat din po ng mga dapat gawin ng ating mga kababayan.
Sa ating po mga kababayan, ang Semana Santa po ay panahon ng pagninilay, pero sa realidad po, ito po ay panahon ng sabayang biyahe, pag-alis ng bahay at pagdagsa ng tao sa iba't ibang lugar. Kung tayo po ay magbabiyahe, wag po nating madaliin. Siguraduhin po nating maayos ang ating sasakyan, planado ang ating ruta at handa po yung sarili natin dahil ang tunay na mahalaga ay ang ating ligtas na pagdating, hindi ang mabilis na pag-alis. Kung kayo naman po ay mag-iiwan ng bahay, huwag po nating kalimutan ang simpleng pag-iingat. Siguraduhin po nating nakalak ang mga pintuan, nakapatay ang mga appliances at kung maaari ay may pinagbibilinan o nakakaalam po na tayong pinagkakatiwala ang kapitbahay or kabarangay. Madalas po na ang maliliit na pagkukulang ang nagiging sanhi po ng mga insidente. At saan man po kayo magpunta, manatiling mapagmatsyag. Kapag may napansin po tayong kahinahinala, huwag po tayong mag-atubiling tumawag sa 911. Ang NCRPO po ay narito hindi lamang para magbantay, kundi para umalalay po sa bawat galaw ninyo, sa kalsada, sa biyahe at sa inyong mga komunidad. Sa huli po ang layunin po natin ay iisa, isang Semana Santa na tahimik, maayos at ligtas po para sa lahat. Okay, maraming salamat PNP NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.